Hey guys, welcome to our channel, our gun rifle hobbies. Ito po ulit si Dave, and this is my last review. Pag nabili yung airgun na Armscore. Yung scope po niya ay Mark IV ng Upold Mark IV, and yung magnification po niya is 3.5 by 10 by 40. Ayan, dito po natin makikita dito. So hopefully, ayan. So teka, okay. So doon po dito sa dito banda. Okay, mag-focus muna yung camera. Ayan, so Leupold Mark IV 3 by 5.5 by 10 by 40 M3. Ayan. Sige, and part po neto yung stainless na trigger, stainless na lock niya, sa lock, stainless na takip dito, brass na extension, and also steel pipe, seamless pipe na extension dito din. Can create 20 shots accurate, and then after po nun mahina na po siya. Alright, and then yung mount nya double screw, Allen screw. Okay, mayroon po siyang cover para na pag nasahan po tayo, pag maalikabok, so may cover po siya. Alright, stainless yung takip dito, yung kasahan. Okay, makita nyo stainless din, and yun, stainless din yung lock, and then meron siyang takip dito. Yan, bili ko sa kaibigan ko. Ay, yung purpose mo neto na explain ko rin po sa inyo during videos ko, na pag nandun po tayo sa palayan, putik, pag nakadapa po tayo sa ground, para na hindi tayo makita ng mga ibon. So later, hindi po siya mapasukan ng putik, para po na pag maglagay po tayo neto, walang problema, kasi pag napasukan ng putik, so may pag nalo ng hangin, pasok dito yung putik, hindi na po malalagyan ng hangin, or else pasok dito at yun, masisira yung hunting natin. Yan. So plus eto yung kanyang kulata. Yan. So to rubber modified, hindi na po ito stock, hindi na paggawa ko na po. And then dito na yung dito banda, yan, dito yung nilalagay yung extension nya. So made of plastic, original po niya ito. So far, Armscore modified airgun, na powerized na po siya. Yung niya, yung sa loob, abot po siya ng 80 to 90 meters. Yung 100 po drop na po niya yun, drop na niya na ng bala yun. So pag gamit tayo ng scope, either magbaba tayo ng isa o dalawang dot. So yun lang. Ibebenta ko po ito sa online shop for a reason, kasi meron na po akong another one andun. Yan, yung Crossman, and I can buy this dito sa atin, kasi yung may project po ako ngayon. I will start na I will start na
doing a tattoo. Ayan, so ngayon nag-ano ako ng tattoo, nagre-review ako sa kapatid ko. So I had a video din tungkol sa tattoo. Pakihanap na lang po sa aking channel, and yun po yung mag-invest pa ako doon. But hindi po ako mag-into sa hunting, still gagawa pa ako ng mga hunting videos and everything. Sa ngayon kailangan ko lang ng funds, so I don't want naman na mangutang para po na para magsimula, kasi I don't want na may babayaran ako monthly, and then ayun, so ano lang muna makita ko. At the same time I have dalawang airgun rifle, so kailangan ko i-dispose yung isa. Yun po, so ikakabit ko lang muna, and then ipopost ko muna to, ikakabit ko lang, and papakita ko yung ano niya, yung kabuuan. Ayun, so ito na po siya. Okay, so yan, so ito yung silencer nya, ito yung screw na pangtanggal dito. Okay, surprise, depende po sa lugar. As I said, nagbabari po yung price range ng airgun, depende po sa lugar na ating bibilhan. Sa province po, medyo mahal po dito sa amin. Halimbawa, habang tumatagal kasi yung airgun, nagmamahal siya kasi nagre-rare po. Pero sa Manila ngayon, nagma-mass production yung Manila. So, medyo nagle-less po yung amount ng airgun. Pero sa mga airgun po na medyo arms core, ito yung medyo mahal. At the same time na naging sentimental value po ito sa akin, kasi na alagaan ko po siya. So anyways, pricing, nabili ko ito at yung airgun, yung ito at yung extension, nasa 9,000 yan. Hindi ko na isasama yung scope nun, kasi yung scope nasa 1,000 lang yung price nya, or 1,500. Palagay na natin nasa 8,500 ito. Okay, so yung mga stainless, ito, and then ito, and then sa loob, okay, yes, nasa 2,000 yung nagastos ko. Okay, so kunin ko yung calculator. Message ako UDM kabalik buyer. Okay, so ngayon nating bili ko nito is 8,500. Yung mga paggawa, kasi hindi lang po wala pong home buo nito, ibig sabihin yung parang tawag doon, yung already made na mga ganito. So kailangan po siyang ipasadya. So overall 2,000 yung nagastos ko. Yung mga stainless lang. Tapos yung labor po ng kasi pag galing sa shop, pagtapos paglagay mo sa doon sa gunsmith, hindi naman agad-agad masabi nating fit. So kailangan mo siyang babayaran ng labor. Alam naman natin yung labor ng gunsmith. So yung kalahatan, yung powerize, yung labor ng pagkakabit, and yung pagsiset up ng airgun, nasa 2,500 yung singil. As I said, depende po yun sa lugar. And yung kung province, medyo mahal kasi hindi ganun kadami yung airgun. Pag sa Manila, as I said, marami tayong mga kaibigan doon na papayo. Sabi nga nila, pero dalhin mo dito, Brad. Madali lang yan. No? So maraming mga parts doon gumagawa. Yun yung nagawa nila. Like dito, punta mo doon sa mga nagtutorno sa shop. Sabi nila, hindi namin ginagawa kasi baka masilip tayo. Kasi alam mo yung hindi sila sanay, no, na gawin yung mga parts neto. Anyways, and then yung extension sa baba,
dito, nakuha ko to 1,000 plus kabit. Ayun o, sama sa 2,500. So 1,000 ito. Then yung ito silencer, 1,000 pesos. Ayan.